Magandang hapon, Sir Bob. Ako po si Gwen, taga Cordova, Cebu. Ang kwentong i-share ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa kaibigan ko taong 2004. High school pa lang ako noong mga panahon na yon nang mangyari ito at hindi ko pa rin makakalimutan. Tawagin na lang po nating Ellen yung kaibigan ko. Magkasundo kami sa lahat ng bagay. Same birthday nga pala kami, kaya sobrang close namin dalawa. 4th year na kami that time nang in-invite kami na umattend ng batch reunion sa elementary. Na-excite naman akong pumunta, kaya sinabihan ko si Ellen na sumama para payagan ako ng parents ko. Nung una nga ay nagdadalawang isip pa siya. Iniisip niya kasi na gastos at baka hindi rin siya payagan dahil walang magbabantay sa lola niya. Ang mama niya kasi palaging wala sa bahay. Ang palagi niyang kasama sa bahay ay yung lola niya na ulyanin na. Hindi niya rin alam kung kanino niya ito iiwan kung sakaling makasama nga siya. Dahil sa gusto kong makasama sa batch reunion ay kinausap ko ang mama ni Ellen. Alam kong napilitan lang ito pero at least napapayag ko. Nang malaman ng parents ko na kasama si Ellen ay kaagad naman nila akong pinayagan. School break namin that time. November 4 pa nga ang balik. 2 linggo rin mahigit yon. The day before ng reunion namin ay sinama ko siya para maapili kami ng damit na susuotin. Swimming kasi ito at malapit sa isla lang din ang venue. May bagong bukas kasi na beach resort doon. Excited talaga ako pero si Ellen halatang hindi. Mapapansin mo sa itsura niya yung lungkot na para bang may bumabagabag sa kanya. Sinabi pa nga niya sa akin na parang hindi niya gustong sumama. Naalarma ako nun kasi gusto kong pumunta tapos last minute magbaback out siya. Baka malaman ng parents ko at bigla rin akong pauwiin. Kaya pinilit ko talaga siya nun. Nalaman ko rin ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumama. Alam ko medyo selfish ako sa part na yon. Bago daw kami in-invite sa reunion namin ay may napanaginipan daw siya. Sa bawat panaginip niya ay napapalibutan siya ng tubig. Sa gitna ng tubig ay may nakikita siyang bilog na itim, parang butas. Tapos every time na aahon siya sa tubig ay parang unti-unti siyang hinihila papasok doon sa itim na bilog. Takot na takot daw siya. Ilang beses siyang humingi ng tulong pero wala daw tumutulong sa kanya. Tuwing nasa dibdib na daw niya banda ang tubig ay saka lang daw siya biglang nagigising. Iniiyak na lang daw niya ito dahil wala naman daw siyang ibang mapagsabihan. Nahihiya daw siyang magkwento sa akin dahil baka hindi ko siya paniwalaan. Well, honestly, tama nga siya. Sino ba naman kasing maniniwala sa panaginip lang? At isa pa, medyo palabiro kasi si Ellen kaya ang hirap pinsan maniwala kung nagkukwento ba siya ng seryoso. After niyang ikwento sa akin yon ay hindi na ako mapakali. Bihira lang din kasi siyang magkwento sa akin ng ganon at kung siguro ako ang nasa kalagayan din nito ay baka nagiiyak na ako. Kung iisipin mo, ang panaginip niya na sunod-sunod at pare-pareho lang parang may ibang pahiwatig. Sabi ng mga matatanda, parang senyales ito o babala sa taong nanaginip. Kaya nga todo ang tanggi ni Ellen sa akin na sumama dahil yun pala ang dahilan. Siguro masyado akong naging selfish noong mga panahon na yon. Hindi ko gaanong binigyan ng mas mabigat na rason yung panaginip niya dahil nga sa isip ko siguro kaya siya ganon dahil yung mama niya ay palaging walang time sa kanya at baka ang itim na bilog ay yung papa niya. Nung time rin kasi na yon ay gusto na siyang kunin ng papa niya. Broken family kasi sila. Parang nag-isip ako sa brighter side. Sinabi ko pa nga sa kanya noon na harapin niya ang mga kinatatakutan niya. At effective din naman kasi napapayag ko talaga siya. Nung dumating kami sa venue ay tuwang-tuwa si Ellen. Sobrang ganda daw kasi ng tanawin. Tawa pa siya ng tawa noon na parang hindi normal. Ako tuloy ang apektado sa mga kinikilos niya noong day na yon. Alam niyo yung parang naalabas siya sa kulungan kasi sobrang ligalig niya that time. Imbis na mag-enjoy ako kasi in the first place, ako naman ang dahilan kaya siya sumama. Parang naging kabaliktaran
Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. Grabe yung worry ko sa kanya. Nung time na maliligo na kami ay nawala saglit yung pag-aalala ko. Panatag din ako kasi low tide. Naglalaro pa nga kami ng volleyball noon sa mismong dagat. Okay naman kami, pero nung ibato ko na yung bola ay napunta yon sa part na malapit sa boundary. Hindi ko pumatukoy kung ano yung exact na term sa bagay na yon. Nakahilera kasi ang mga beach doon sa lugar na pinagliguan namin at bawat gilid ng unahan ay may nakalagay na harang. Tali ito na may puting foam ball na nakalutang. Saktong si Ellen na magsaserve kaya nagmamadali niyang kinuha yung bola. Kampante lang ako kasi bababaw lang naman ang tubig. Hanggang sa bewang lang. So hinayaan ko na lang siya. Nag-time out muna ako dahil bigla akong nakaramdam ng uhaw. As in hindi ko magets yung feeling. Kinakabahan ako na ewan. Tapos grabe yung pagkauhaw ko. Maya-maya, bigla na lang silang nagkagulo. Palakas na rin ng palakas yung kabog ng dibdib ko kasi natatanong ko na nagkaagulo sila doon banda kung saan yung bola napunta. Ang mga naliligo sa kabilang resort ay nakirescue na rin. May nagtapo ng salbabida. Naiiyak na ako na hindi ko malaman. Hindi ko malaman ang gagawin. Puro iyak lang ako. Nashock kumbaga. Hindi rin kasi ako marunong lumangoy kaya kahit anong gawin ko ay wala rin akong maitutulong. Kahit nasabihin kong magaling lumangoy si Ellen pero hindi ko maipagkaila na parang may sign na siyang binigay sa akin. Yung kinuwento niyang panaginip. Mahigit 2 oras din bago siya na-rescue. Sinisisi ko pa ang sarili ko noon na kung hindi dahil sa akin ay buhay pa sana siya hanggang ngayon. Sign na pala niya yon. Imagine, dapat happy sana kami sa reunion, pero nauwi sa trahedya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan. Pinipilit ko pa rin intindihin kung paanong nangyaring nalunod siya sobrang babaw lang ng tubig. Hindi rin daw ganun kalalim doon kasi low tide pa nga. Pero siguro talagang oras na niya. Ako naman, habang buhay ko na sigurong bibit-bitin to. Maiksi lang talaga ang buhay kaya mag-iingat ang lahat. Thank you Sir Bob sa inyong oras sa pagbabasa. More subscribers pa po sa inyong channel. Magandang tanghali po Sir Bob. Tawagin na lang akong Vivian from Parañaque. May naging karanasan ako dati na mahirap ibaon sa limot. Nangyari ito taong 2006. I was 15 years old that time. Nagkaroon kami ng family reunion. Dahil may kanya-kanya ng asawa ang aking mga kapatid, 2 na lang kami na hindi pa nag-asawa. Nakaplano na yung reunion naming ito at sa Boracay kami pupunta. Since malaki ang pamilya namin, kaya ang binook naming resort was cheaper para maasama ang lahat. Sa naiya pa lang ay hindi na ako mapakali. It's our first family reunion na kumpleto kami. Nai-imagine ko na maganda ang kalalabasan nun. Wala pa yatang 1 oras yung naging biyahe namin papuntang Katiklan Airport. Parang wala nang mapagsidlan yung excitement ko nun. From Katiklan papunta sa binook naming resort, nasa 15 minutes lang ang pagitan. Maganda ang naturang resort na hindi ko napapangalanan. Pang western style ang vibes. Kung nauso ang IG noong mga panahon na yon, ay pang Instagrammable talaga ang ambience. Naguunahan pa kami ng kapatid ko na pumasok. Siyempre, para maapamili ng magandang pwesto sa loob ng room. After namin maka-check-in, ay kaagad nang binigay yung keys sa room namin. Sumama pa nga ito sa amin para ihatid kami sa room 203. 2 rooms ang kinuha namin na may connecting door. Pagkabukas ng pinto ay nagmamadali na sana akong pumasok. Pero napatigil ako kasi parang may naamoy akong kakaiba. Ang strange lang kasi nangangamoy bulaklak ng patay. Ang weird talaga. Actually, maganda naman yung room namin.
Pero yung odd smell ng bulaklak ng patay yung naamoy ko. Hindi ko tuloy maiwasang magtayuan ng mga balahibo sa batok. Inignore ko na lang muna para hindi maruwin ang vacation namin. Pinipilit ko ang sarili na mag-enjoy. Dahil sa naamoy ay naunahan pa ako ni ate, kaya hinayaan ko na lang. Inisip ko na baka ako may bulaklak talaga na ganun na naatanim nearby. Inignore ko muna yon. Nagkanya-kanya muna kami ng ginagawa since bukas pa naman ang activities na prepare sa aming reunion. Mga around 7 PM, nakaramdam ako ng sobrang maalinsangan, as in tagaktak na ng pawis. Sinabihan ko yung kapatid ko na samahan niya akong magpahangin sa labas kasi sobrang init kahit nakabukas naman ang aircon. Maybe dahil crowded na kami sa room namin kaya siguro ganon. Kaagad naman siyang pumayag. Isa rin sa purpose na pinasama ko siya kasi hindi ako mapakali. Hindi ko maintindihan yung sarili ko that time at kailangan kong makahinga ng fresh air. May pool area doon sa naturang resort. Medyo creepy lang yung dating kasi nasinagan ito ng liwanag ng buwan. Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Kakaiba kasi yung lamig sa labas. Gusto ko na nga pumasok sa loob ng room namin. Kaso itong kapatid ko ay nag-ayang maligo. Ang sabi ko sa kanya ay siya na lang muna maligo at manunod na lang ako sa kanya. Habang lumalangoy yung kapatid ko ay nakaupo lang ako sa lounge chair. Yakap-yakap ko pa ng sarili ko dahil sobrang lamig. Minamadali ko na nga rin yung kapatid ko kasi parang may something sa lugar. Kami lang dalawa ang naroon. May nakita naman akong ibang guest pero malayo siya sa pwesto namin. Tapos nun, may narinig akong kaluskos. Nagsimula na akong kabahan, lalo na at ang mga kaluskos ay malapit lang sa kinauupuan ko. Bigla akong tumayo at lumipat ng pwesto. Muli ko rin sinabihan yung kapatid ko na bumalik na kami, pero deadma lang siya. After ilang minutes, narinig ko na naman yung kakaibang kaluskos. Yung parabang tunog ng kumakain ng chichirya o crunchy na pagkain. Ang nakakakilabot isipin na kami lang naman dalawa ng kapatid ko sa pool area. Kaya sino yung kumakain na yun? Natatakot din akong hanapin kung saan nanggagaling yung tunog, baka kasi may makita pa akong hindi ko magustuhan. Nakiusap na ako sa kapatid ko na bumalik na kami dahil iba na yung nararamdaman ko sa lugar. Nang umahon siya sa pool, ay may nahagip ang mga mata ko. Nanginginig na ako sa kinauupuan nang may maaninag akong anino. Palipat-lipat ito ng pwesto at parang nagtatago sa mga halamanan. And worse, kasi papalapit ito ng papalapit sa akin. Hindi ko na talaga napigilang tumili. Nagmadaling umahon na rin sa pool yung kapatid ko, tapos may ilang mga staff na lumapit sa amin. Nagtanong sila kung anong nangyari. Umiiyak na tinuro ko yung halaman kung saan ko huling nakita yung anino. Pinuntahan naman ito ng dalawang staff para i-check, pero wala naman daw silang nakitang ibang tao. Medyo nag-hysterical pa nga ako kasi nakita ko talaga na may anino na palipat-lipat. Pinalapit nila ako para makita ko mismo, pero dahil sa sobrang takot ay hindi ako tumalima. Humingi na lang ng pasensya yung kapatid ko sa kanila. Pero ako, nanginginig pa rin noon sa takot. Kahit nga naabalik na kami sa mga room namin, ay umiiyak pa rin ako. Nagkwento ako sa pamilya ko kung anong nangyari. We prayed together that night. Since ayaw ng parents ko na masira ang reunion namin, kinabukasan ay nag-check out na kami. And guess what? Nang ma-check-in kami sa bago naming mapag-iistayan, kinuwento ng ibang members ng family ko na hindi lang pala ako ang naka-encounter doon. Pati rin sila ay may creepy experience doon sa naunang resort. Isa rin yun sa dahilan kung bakit mabilis din silang nag-decide na mag-check out na kami. Mabuti na lang at safe doon sa bago naming nilipat ng resort. May nalaman pa ako sa ibang guest tungkol doon sa naunang resort na pinag-istayan namin. May isang guest na nagsabing haunted daw talaga yung resort na yon. Karamihan sa mga nag-check-in ay lumilipat din. And most of them, lalo yung mga nagti-team building or nagre-reunion, ang pinapakitaan.
Successful pa rin naman yung reunion namin sa Boracay, pero charge to experience na rin ang nangyari. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Salamat po sa pagbabasa and God bless. Good evening, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners mo. Tawagin mo na lang akong Lucio from Batanes. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay nakakakilabot na family reunion ng angkan ng misis ko. Nagpatulong na rin ako magsulat ng kwento na to sa pamangkin ko sa Apatid, na tulad ko ay nakikinig din sa channel nyo. Nangyari ito taong 1984. August 4 noon ang birthday ni Lola Sandy. Tanda ko, lola siya ng misis ko. Malakas pa rin siya sa edad na 83 at mukhang 50 years old lang. Tuwing birthday niya ay ginaganap ang family reunion nila dahil siya raw ang dahilan kung bakit hindi naghihirap ang angkan niya. Aminado rin naman ako na may kaya sa buhay yung pamilya ng misis ko. Isa pa sa naapagpapagulo ng utak ko noon ay kung bakit sa lahat naman ng lugar na pwedeng pagdausan ay sa sementeryo pa ito ginaganap at isasakto pa talagang alas 6 ng gabi magsisimula hanggang madaling araw. May sariling mausoleo pala yung mga yumaong pamilya ng angkan ni misis. Doon kami noon madalas pupunta kapag nalalapit na ang birthday o reunion ni Lola Sandy. Malapad ang mausoleo nila. Sa pinakaunang bahagi ay may balon, pero matagal na raw itong hindi ginagamit kaya tinakpan nila ng bato. Kami ng bisis ko ang laging naatokang maglinis ng mausoleo. Hindi ko alam kung bakit kami palaging ina-assign na maglinis. Ayaw rin namang sabihin ng misis ko kahit ilang beses ko pa siyang tanungin. Puro kibit-balikat lang ang sagot niya sa akin. Hindi naman sa ayaw kong maglinis. Ang naapagtataka kasi ay kung bakit kami ang palaging ina-assign doon. Mas gusto ko pa nga no na ako ang nakatoka sa pagluluto dahil cook din naman ako. Ito pa pala ang ayaw ko sa pamilya ng misis ko. Hindi pwedeng dumalo ang mga asawa nila sa kanilang family reunion. Nakakatawang isipin dahil paano mo matatawag na family reunion yon kung may mga kapamilya na bawal dumalo. Pero mabuti na lang din talaga at hindi ko nakahiligan ang dumalo sa malaking pagtitipon, kaya ayos lang sa akin. Nang magsimulang mangyari ang bangungot sa buhay ko, nagkaroon kami ng emergency sa bahay noon. Nataon na August 4, reunion na naman ng angkan ng misis ko. Naglabas-masok sa ospital yung anak namin. Pinakiusapan ko si misis na humingi ng tulong kay Lola Sandy at nagsabi siya na siya na raw ang bahala. Hintayin ko na lang daw na makauwi siya kasi bawal akong sumama at sinasabi ko sa kanya na ako nang may kipag-usap. Pero ayaw niyang pumayag. Kaya naman naghintay ako. Mga bandang alas 4, kinukumbulsyon na yung anak ko. Takot ako noon kaya sinabihan ko si misis na isugod namin ito sa malapit na ospital. Ang sagot niya lang sa akin ay huwag na ako masyadong mag-alala dahil si Lola Sandy ang bahala. Akala ko ang ibig sabihin ng misis ko ay pupunta sa bahay si Lola Sandy. Pero naghintay ako sa wala. Ilang minuto ang nakalipas ay hinatid ko na ang anak ko sa ospital dahil hindi na ako makapaghintay pa. Diretso sa emergency room. Tinawagan ko si misis doon sa bahay ni Lola Sandy kung nasaan muna sila magtitipon bago dumiretso ng sementeryo. Ang sagot niya lang sa akin ay dadalo siya sa family reunion nila imbis na dumiretso ng ospital. Nagalit ako noon kasi nasa bingit na nga ng kamatayan yung anak namin pero mas inuna pa niya yung family reunion nila. Makalipas ng isang oras, diniklara sa ospital na patay na ang anak ko. Hindi ko na rin makontak yung asawa ko. Sobrang panlulumo ang naramdaman ko noon. Pero bukod doon, dahil na rin siguro sa galit at hindi ko matanggap ang nangyari sa anak namin, pumunta ako ng sementeryo kung saan nag-celebrate sila ng birthday ni Lola Sandy. Kinilangan kong pumuslit sa importanteng araw ni Lola Sandy kahit na hindi ako pinapayagan na pumunta. Pagdating ko doon sa sementeryo,
sinalubong ako ng kilabot. Ibang kabayong naramdaman ko. Bukod sa gabi na rin kasi at sobrang tahimik ng buong lugar. Kahit takot, ay dumiretso ako sa labas ng mausoleo kung saan sila nag-celebrate ng reunion. Bumungad lang sa akin ang katahimikan ng lugar. Walang ni isang bakas na nag-celebrate ng reunion, maliban na lang sa nakahigang tao sa ibabang bahagi ng balon. Napapalibutan ito ng maraming kandila. Nagtataka pa nga ako pero may napansin ako sa balon. Bukas yun at may nakaupo sa gilid nito na maliit at maitim na nilalang. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Nanikas ako sa pinagtataguan. Nakakatakot ang itsura nun na halos nakalimutan ko na nga na namatayan pala ako ng anak. Parang maligno yung itsura nun. Kung sa malayo ay hindi mo ito mapapansin dahil may kadiliman, pero sa malapitan ay maaaninagan mo ang itsura nito. Napaatras ako sa takot. Nagkubli ako sa mga nagpatong-patong na nicho. Kahit na nanginginig ay pinilit kong makaalis doon. Wala pa ako sa wisyong bumalik ng ospital para asikasuhin yung namatay kong anak. Bukod sa panlulumo ay matinding kilabot ang naramdaman ko. Nagkahalo-halong emosyon na. Saka ko lang naisip ang lahat kung bakit gabi ang family reunion nila. Kung bakit sa sementeryo pa, at kung bakit ang dami nilang negosyo at mukha pa ring bata at malakas si Lola Sandy. Ibang klaseng reunion pala ang meron sila. Reunion ng mga sumasamba sa maligno. Namatay nga ang anak ko, Sir Bob. Kasabay kasi ng pagkamatay nito, saka naman ako na-promote sa trabaho at malaki yung sinasahod ko. Ayos na yon para mas gumanda-ganda ang buhay naming pamilya dahil may isa pa naman kaming anak. Pero makalipas ang 2 taon, namatay ulit yung isa pa naming anak. May sariling negosyo ang misis ko. Pero hindi masarap sa pakiramdam na ang tinatamasa naming ginhawa sa buhay ay kailangan may sakripisyo. Sarili pa naming anak. Mahirap maging manhid sa harapan ng misis ko, pero mas hindi ko kaya na isa na naman sa mga anak ko ang mawala. Pinagdasal ko noon na sana hindi na kami mabiyayaan ng anak dahil ayokong manalaytay sa dugo ang lahi nila. Kasabay ng pagkamatay ng misis ko ang unti-unti ring pagkawala ng yaman namin. Alam kong mahirap paniwalaan itong kwento ko, pero isa itong trahedya na hindi ko makakalimutan hanggang sa mamatay ako. Hindi na rin ako nagkaroon ng bagong asawa at anak. Mas nag-focus na lang ako sa sarili ko at sa mga kapatid at mga pamangkin ko. Ako ang tumulong sa kanila noon at ngayon naman ako ang tinutulungan nila. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Magandang gabi po, Sir Bob. Ako po si Trina mula sa Bicol. Mga silent listeners niyo po pala kami ng aking best friend na si Rachel sa mga shared horror stories niyo, Sir Bob. Kaya nagpasya kami na mag-share na rin ng horror experience namin last 2016. Isa sa mga childhood friends namin ang nag-arrange ng reunion. Solid ang barkadahan namin since grade school pa lang. Hindi na maatiis si Gladys na hanggang virtual kumustahan lang at chismisan kami. Naging abala na rin kasi kami sa kanya-kanyang pamilya. Kami na Rachel ay magkalapit lang ng bahay at magkasosyo sa negosyo. Si Gladys na ang nag-asikaso para matupad yung batch reunion namin. Tatawagan na ni Gladys ang lahat ng mga kaibigan namin at nag-oo naman silang lahat. Napagdesisyonan namin na mag-overnight sa isang resort. Lahat kami ay excited na pupunta. Sabado noon, maaga akong gumising para maapagluto ng dadalhin at maapag-ayos na rin. Balak kasi ni Rachel na daanan ako bago pa sunduin yung ilang mga malalapit sa amin. Fast forward. Nang maarating kami sa resort ay kakaiba ang aura ng paligid. Maganda, maaliwalas, pero medyo hindi ako mapakali. Parang nakakatakot na ewan.
Tapos napasigaw ako nang wala sa oras nang may biglang lumabas sa harapan ko na pugot na ulo. Tinawanan nila ako dahil estatwa lang pala yon na hawak ng isang staff. Pero sa unang tingin ay parang totoo talaga dahil ramdam ko ang takot. Inignore ko na lang ang pakiramdam na yon dahil marami pa aming gagawin. Naging busy na kaming lahat na mag-asikaso. May kanya-kanya kaming toka na gagawin. Ako at si Rachel sa pag-aayos ng lamesa at mga pagkain. Si Gladys at yung boyfriend niya naman ang nag-iihaw ng liempo. Yung dalawa pa naming kaibigan na lalaki, sina Jerome at Aldrin, bumili ng yelo dahil nakalimutan kanina. Maya-maya lang ay narinig namin ni Rachel ang pagtatalo ni Gladys at ng BF niya. Nang lapitan namin sila ay may hawak na kutsilyo si Gladys. Nakita rin namin yung sugat sa braso ng kanyang boyfriend. Kaagad naming pinigilan si Gladys dahil mukha itong wala sa sarili. Saktong pagkahawak ko sa kamay niya ay bigla na lang itong nahimatay. Nag-aala lang ng kwento ang boyfriend niya na bigla na lang daw siya nitong inaway at pinagtangkaan. Nagulat din kami kasi wala sa ugali ni Gladys ang manakit o kahit manigaw. Sa di kalayuan, napansin ko ang isang staff na seryosong naamasid sa amin. Dumating na rin yung dalawa naming kaibigan na sina Jerome at Aldrin. Pabulong na nagkwento sila na may napansin daw silang kakaibang ginagawa ng mga staff nung pagdaan nila sa isang stockroom. Maraming pulang marka sa pader at sahig na parabang dugo at mabaho ang buong paligid. Naisip nila na baka imbakan ng basura ang banda doon. Nakaramdam ulit ako ng kaba. Hindi na ako mapakali. Gusto ko na lang na umuwi, kaso nandito na kami at ngayon lang kami nagkita-kitang magbabarkada. Nang magising si Gladys ay wala siyang maalala, pero humingi pa rin siya ng sorry. Napag-usapan namin na wag na lang pag-usapan pa ang nangyari at mag-enjoy na lang. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, nakarinig kami ng sigawan na parang may humihingi ng tulong. Natakot kaming lahat. Nag-aya si Jerome sa mga lalaki na tingnan kung saan nanggagaling yung sigawan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sila pero wala daw silang nakita. Ang ipinagtaka rin nila ay wala silang nakitang staff. Kinilabutan na ako sa mga nangyayari sa amin noon. Nagsabi na rin ako na gusto ko nang umuwi dahil iba na yung pakiramdam ko. Pumayag naman silang lahat at nagbalak na lang kami na sa bahay ni Aldrin ituloy ang kasiyahan. Paalis na sana kami nang mapansin ko na wala sa tabi ko si Rachel. Hinanap ko siya at nakita ko siya sa loob ng kwarto namin, umiiyak at hindi mapakali. Nilapitan ko siya at pinakalma. Nag-aayos na kami ng mga gamit para makaalis nang bigla na lang siyang lumabas ng kwarto nang walang imik. Sinundan ko siya pero sobrang bilis niyang maglakad. Habang sinusundan ay kinontak ko si Gladys at sinabing parang may something kay Rachel. Napatigil ako sa paglalakad dahil sa sinabi ni Gladys sa akin na nasa cottage pa raw si Rachel. Takang bumalik ako sa cottage namin at nakita kong naroon nga si Rachel. Hindi pa raw siya umaalis doon. Kinuwento ko yung nangyari sa akin kanina, kaya wala na talaga kaming dahilan para magstay pa doon. Pagka 12 AM na noon, medyo nag-alagan na akong mag-check out pero dahil nga sa kakaibang pangyayari ay nagmadali kami dahil baka kung ano pang mangyari na mas malala. Nagtataka yung mga staff at tinanong muna kami kung anong problema. Nagsinungaling ako na may emergency kami. Gumiti lang ito at sinamahan na kaming makalabas ng resort. Pero binalaan niya kami na wag hihinto kahit may bumangga pa sa daan. Kailangan naming makalabas agad sa barangay na iyon kung saan ang resort nakatirik. Halos 3 kilometro din ang layo nun. Wala na talagang lingon-lingon. Sumakay na agad kami ng sasakyan. Mabilis pero maingat ang pagdadrive ni Aldrin dahil may kadiliman ang paligid. Tanging ilaw ng sasakyan lang ang nagbibigay liwanag. Siguro sa sobrang takot ay hindi na mapigilan ni Jerome ang kanyang ihi at nagpumilit pa itong magpahinto ng sasakyan. Nagtatalo pa nga kami dahil hindi kami pwedeng huminto.
Pigilan na lang niya kako ang ihi hanggang sa maarating kami sa safe place. Pero ayaw magpapikil ni Jerome. Hindi na ako mapakali sa upuan nun. Grabe yung kaba na nararamdaman ko that time. Lumabas talaga siya ng sasakyan. After niyang makaihi ay nagmadaling isasara na sana ni Jerome ang pinto nang biglang may pumigil na maisara ito. Isang nilalang na parang putik ang buong katawan. Takot na takot kaming lahat. Nagmamadali ng pinaandar ni Aldrin ang sasakyan at buong lakas na sinara ni Jerome ang pinto, habang kami naman ay hawak-hawak siya. Ang akala namin ay nakawala na kami sa hindi malamang nilalang. Nagtatalon-talon ito sa bubong ng kotse. Nagsisigawan na nga kami sa loob. Si Gladys naman ay nagdadasal. Biglang nagpreno si Aldrin nang may tumawid na hayop. Muntikan pa niya itong masagasaan. Sa labas ng sasakyan, bumungad sa amin ang isang nakakatakot na nilalang, duguan. Mabilis na ang takbo namin, pero dinig pa rin namin ang kalabog niya sa bubong ng sasakyan. Nang biglang umulan ng malakas, mas lalong dumagdag sa takot namin yung pagbuhos ng ulan dahil sa madulas ang daan at madilim pa. Sumasabay ang lakas ng ulan at parang galit na nilalangan na nanatili pa rin sa taas. Ang sabi ni Aldrin, parang ang bigat daw ng sasakyan at pakiramdam niya ay may humihila sa likod. May bumagsak pang ang sanga ng puno pero naiwasan namin. Yung para bang ayaw kaming paalisin sa lugar na yon. Ilang sandali pa ay nakita na namin ang arko ng barangay. Nadidinig na namin yung sigaw ng nilalang. Pero pagkalagpas namin ng arko ay bigla na lang itong nawala. Naging kalmado na ang paligid. Hindi pa rin kami mapanatag hanggang sa maarating kami sa bahay ni na Aldrin. Hindi namin alam kung ano yung na-experience namin na para bang sa pelikula lang makikita. Hindi namin alam kung ano yung mga nilalang na yon o kung ano yung kababalaghang naranasan namin sa resort at sa buong barangay. Nang medyo kumalma na, ay nagawa na naming magbiruan. Paulit-ulit din ang paghingi ng sorry ni Gladys. Matapos mag-inuman ay nagpahinga na rin kami. Hindi pa rin kami maapaniwala kinabukasan sa nangyari sa amin. Mahirap i-explain. Ilang araw ang makalipas, nakita na lang namin sa Facebook na sarado na yung pinuntahan naming resort sa Kamsur. Walang ano-ano, basta permanently closed na daw sila. Narealize nga din namin na medyo red flag pala yon dahil wala man lang ratings o reviews yung dating resort na yon. Hanggang ngayon, kapag nagkikita-kita kami, minsan ay naaalala namin yung nangyari. Kinikilabutan pa rin kami.